nakilala na sa tulong ng Facebook ang isang lalaking namatay dahil umano sa hazing. Siya ay si Marvin Reglos. Nag-aaral na abukal siya sa San Beda College sa Maynila. Kinasuhan na ng pagpatay o murder ang dalawang suspect kaugnay sa pagkamatay ni Reglos, pati raw ang mga opisyal ng Lambda Rho Beta, ang fraternity na sinasalihan ng biktima, posibleng papanagutin. Nakatutok si Maki Pulido. Tadtad ng pasa ang buong katawan ni Marvin Reglos, freshman law student ng San Beda College. Tanda raw ito ng hirap na dinanas niya bago mamatay matapos ang initiation rites ng Lambda Rho Beta fraternity. Nakita pa raw ng caretaker na buhay at may mga pasa si Marvin nang lumabas sa kanilang resort sa Antipolo linggo ng umaga. May pasa, yung dito sa ano niya. Saan? Dito. Sa pinsang si Delilah, nagsabi si Marvin na sasalang siya sa initiation rites ng fraternity. Habang nasa work ako doon, siguro nasa mga alas 11. Yun po, nabanggit nga po niya na may initiation sila kinabukasan. And then, tinanong ko kung anong oras, sabi niya, bukas. Ginalang daw nila ang desisyon ni Marvin na sumali sa fraternity dahil matalino at responsable raw ito. Pagka-graduate sa UST, nagturo muna si Marvin sa Isabela bago nag-aral ng abogasya sa San Beda. Nag-iisang anak na lalaki si Marvin sa 3 magkakapatid. Para makapag-aral sila, nagtrabahong domestic helper ang kanilang ina sa Korea. Magsasaka naman ang kanilang ama. Matinding galit ang naramdaman ng kapatid niyang si Lorvie, lalo na nang makita sa arraignment ang mga suspect na nakatakip ang mga mukha. I want to spunk them in the jail, but then I don't have the right. Kasi meron daw 4 na rights ang nasa jail. Ngayon, ano magagawa ko, di ba? So, yung galit nandito sa akin, pero hindi ko mailabas. Ayon sa mga investigador, matibay ang ebidensya laban sa mga suspect na sina Eric Castillo at Boji Yap, isang estudyante ng San Beda at isang estudyante ng San Sebastian College. Inaresto ang dalawa sa ospital linggo ng hapon habang kinukumusta kung buhay pa ang biktima. Nakilala rin sila ng gwardiya ng resort na kasali sa grupo ng mga lalaking nag-iinuman at sumisigaw ng mabuhay ang Lambda Rho Beta. Laman din ng cellphone ng mga suspect ang mga text message na pinagbabawalan silang magsalita tungkol sa initiation rites ng fraternity. Sa mga text messages nila, walang magsasalita. Hindi na magsasalita yan. Yan ang order. Burahin lahat ng message. ASAP, burahin din ito. Sumunod kayo. Pero ayaw magsalita ng mga suspect, kaya hindi rin agad nalaman ang identity ng biktima. Balak ngang kasuhan ng obstruction of justice ang San Beda College dahil hinarang nito ang mga investigador na nagpunta para alamin ang identity ng biktima. Nalaman na lang ang tunay na pangalan ng biktima dahil may tumawag sa pulisya at sinabi ang pangalan nito. Hinanap nila sa Facebook ang pangalan at inihambing ang litrato ng biktima. Pagdating po ng kapulisan namin, meron naman po kaming coordination. Sinabi po namin, pinaliwanag ng mga investigador ko, ang pakay nila doon. Ngunit yung pong San Beda ay hindi po sila pumayag. Murder in relation to the anti-hazing law ang isinampa sa dalawa. Susunod daw nakakasuhan ng mga opisyal ng Lambda Rho Beta fraternity. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.